Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ang San Juan United Methodist Church na ngayong araw na ito ay kick-off ng kanilang isang buwang selebrasyon ng 75th founding anniversary sa pangunguna ni Pastor Alvin Alcantara bilang administrative pastor. Magkita-kita tayo mamaya. Atin din pong nais na batiin ang ating mga avid listeners nito ating programa. Si Evelyn Hernandez, Romana Ortega, Merlita Canawin, Rosana Ginto, Grace Racasa, Nel Habacon, Cedric Ang, Helen Estremera, Joel Junicio, Jeremy Celes, Roda Gendrano, Net Danga, Ruby Nokum, Rowena Aliwalas, kay Ate Neri at Kuya Jimmy Samonte, at kay Ate Nora Kabantog. Ano ba ang pagkakaiba ng buhay dito sa lupa at sa buhay na naghihintay sa langit para sa mga tagasunod ni Jesus? Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa pamamagitan ng pagtalakay sa isang hypothetical question ng mga hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Mababasa natin ito sa Lucas 20:27 hanggang 38. Babasahin ko ang Filipino Standard Version ng Lucas 20:27 hanggang 38. Lumapit kay Jesus ang ilang Saduseo, ang mga hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Siya'y kanilang tinanong na nagsasabi, "Guro, isinulat sa atin ni Moises na kung namatay ang lalaking kapatid ng isang lalaki at ang asawa nito'y naiwang walang anak, dapat napakasalan ng lalaking naiwan ang asawa nito upang mabigyan ng anak ang kanyang namatay na kapatid. Ngayon, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Ang ikalawa at ang ikatlo hanggang ikapito ay pinakasalan ang balo, ngunit lahat ay namatay na walang iniwang anak. Sa huli ay namatay na rin ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae? Sapagkat ang 7 ay naging asawa niya." Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang mga tao sa kapanahunang ito ay nag-aasawa o pinag-aasawa. Subalit ang mga karapat-dapat makabahagi sa kapanahunang iyon at sa muling pagkabuhay ay hindi mag-aasawa at pag-aasawahin. Hindi na sila mamamatay sapagkat para na silang mga anghel. Sila ay mga anak na ng Diyos at mga bunga ng muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ng mga patay ay pinatunayan mismo ni Moises sa kwento tungkol sa nagliliyab na mababang puno nang tawagin niya ang Panginoon na Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Siya ay Diyos hindi ng mga patay kundi ng mga buhay sapagkat nabubuhay ang lahat sa Kanya." Ilan sa mga tagapagturo ng kautusan ang nagsabi, "Guro, magaling ang iyong isinagot." Kaya hindi na sila nangahas magtanong pa sa Kanya ng kahit na ano. Ang nagtanong ng hypothetical question kay Jesus ay ilang Saduseo na kabilang sa isang sekta ng mayayaman at mga dating paring Hudyo.
Sila ang mga materyalista ng panahong iyon at nakinabang ng husto sa pananakop ng Roma. Nagkaroon sila ng matataas na pwesto sa gobyerno. Sila'y yumaman doon sa kanilang mga negosyo, kung kaya't hindi nila hinihintay ang pagdating ng Mesyas para hanguin ang mga Hudyo sa pagkaalipin. Para sa kanila, mas mainam na sila'y manatiling nasasakop ng Roma. At ang mga Saduseo ay hindi naniniwala sa mga anghel, mga espiritu at sa muling pagkabuhay ng mga patay. Sa katwirang wala namang sinasabi tungkol dito ang unang 5 libro ni Moises na kung tawagin ay Pentateuch na tanging mga kasulatan na kanilang pinaniniwalaan. Mahigpit nilang katunggali sa paniniwala ang mga Fariseo at Iskriba. Ganito ang wika sa mga Gawa 23:8. Sapagkat hindi naniniwala ang mga Saduseo na sa muling pagkabuhay, gayon din sa anghel o sa espiritu, ngunit pinaniniwalaan naman ng mga Fariseo ang lahat ng ito. Ayon sa mga church historians, inusig ng mga Saduseo ang mga tagasunod ni Kristo. Ipinakulong sina Pedro at Juan, at nang lumaon, ipinakulong nila ang lahat ng mga apostol at pinagplanuhang patayin ang mga ito. Ganito ang tala sa mga Gawa 5:17 at 18. Matinding inggit ang naghari sa kataas-taasang pari at sa lahat ng mga kasama niya na sekta ng mga Saduseo. Kaya kumilos sila, dinakip nila ang mga apostol at ikinulong sa bilangguang bayan. Ayon sa church historian na si Josephus, ang mga Saduseo ang nagpapatay kay Santiago na kapatid ni Jesus. Nang panahong iyon, makapangyarihan ang mga Saduseo. Ngunit dahil sa hindi nila paniniwala sa muling pagkabuhay, kabilang sila sa maituturing na pinakakawawang tao. Ganito ang sinabi ni Pablo sa unang Korinto 15:19. Kung ang pag-asa natin ay para lamang sa buhay na ito, o kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng mga tao. Sa panahon natin ngayon, maaari tayong makadama ng pagkainggit sa mga taong walang pagpapahalaga sa buhay espiritual, ngunit sa kabila nito'y mayayaman at makapangyarihan. Mga taong ang tanging pinahahalagahan ay ang masaganang buhay dito sa lupa. Ngunit huwag tayong mainggit, sapagkat hindi rito sa lupa natatapos ang buhay. Dahil may kabilang buhay, sa halip na kainggitan, ang dapat ay kaawaan sila, sapagkat tiyak na sila'y haharap sa hatol ng Diyos. Ngunit sa mga tagasunod ni Jesus, wala ng paghatol. Wika sa Roma 8:1 at 2. Ngayon nga'y wala ng hatol na parusa sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, sapagkat pinalaya na tayo ng kautusan ng Espiritu na nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Basahin natin muli ang hypothetical question ng mga Saduseo doon sa verses 28 hanggang 33. Guro, isinulat sa atin ni Moises na kung namatay ang lalaking kapatid ng isang lalaki at ang asawa nito'y naiwang walang anak, dapat napakasalan ng lalaking naiwan ang asawa nito upang mabigyan ng anak ang kanyang namatay na kapatid. Ngayon, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Ang ikalawa at ang ikatlo hanggang ikapito ay pinakasalan ng balo, ngunit lahat ay namatay na walang iniwang anak.
Sa huli ay namatay na rin ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae? Sapagkat ang 7 ay naging asawa niya. Ginamit ng mga Saduseo ang batas ni Moises na kung tawagin ay levirate law upang ipagpilitan na hindi pwedeng muling mabubuhay ang mga patay dahil magkakagulo sa langit. Ganito ang itinatadhana ng batas na ito ayon sa Deuteronomio 25:5-7. Kung may 2 magkapatid na naninirahan sa parehong bahay at namatay na walang anak ang isang lalaking may asawa, ang nabiyuda niya ay hindi maaaring mag-asawa sa iba. Dapat siyang pakasalan ng kapatid ng namatay at ito ang tutupad sa tungkulin ng kapatid na namatay. Ang kanilang unang anak na lalaki ay isusunod sa pangalan ng namatay upang hindi mawala sa Israel ang pangalan nito. Iisa ang layunin ng batas na ito. Maipagpatuloy ang lahi ng isang namatay na lalaking Israelita upang hindi mawala ang pangalan niya sa listahan ng mga mamamayan ng Israel. Ang unang anak ng byuda ay ituturing na anak niya sa namatay na asawa, kaya tatawagin itong junior. Sa pangkalahatan, ang unang layunin ng kasal ay ang procreation, ang pagpapatuloy ng lahi. Ganito ang tagubili ng Diyos sa unang mag-asawang siya mismo ang nagkasal, sina Adan at Eva, sa Genesis 1:28. Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. Kaya't hindi mapaniwalaan ng mga Saduseo na may muling pagkabuhay, sapagkat iniisip nila na ipagpapatuloy lamang sa ikalawang buhay ang lahat ng kalagayan at kaugnayan sa kasalukuyang buhay. Isa na rito ang eksklusibong kaugnayan ng mag-asawa. Ang tugon ng Panginoong Jesucristo sa hypothetical question ng mga Saduseo ay nagbibigay linaw sa magiging kalagayan at kaugnayan ng lahat ng ituturing na karapat-dapat makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya't hindi ito para sa lahat ng mamamatay, kundi para lamang sa lahat ng mga mamamatay na tagasunod ni Kristo. Ganito ang wika sa unang bahagi ng verse 35 ng ating aralin. Subalit ang mga karapat-dapat makabahagi sa kapanahunang iyon at sa muling pagkabuhay. Sino ang ituturing na mga karapat-dapat at magtatagumpay sa muling pagbabalik ni Kristo? Walang iba, kundi ang mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ganito ang wika sa 1 Korinto 15:57 at 58. Subalit salamat sa Diyos, pinagtatagumpay niya tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid kong minamahal, magpakatatag kayo. Huwag kayong matitinag. Kayo'y laging sumagana sa gawain ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi mawawalan ng saysay ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Magkaibang-magkaiba ang magiging kalagayan at kaugnayan ng mga mananampalatayang muling bubuhayin sa pagbabalik ni Jesus. Hindi ito maaaring ikumpara sa kasalukuyan nating buhay. Hindi natin maaaring gamitin ang sukatan ng daigdig. Kung ito'y gagawin natin, mahuhulog din tayo sa bitag ng kawalan ng pananampalataya na tulad ng mga Saduseo. Ganito ang wika sa 1 Korinto 2:9. Subalit tulad ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Pakatandaan natin ang mga sumusunod.
Una, sa muling pagkabuhay ay wala nang mag-aasawa at pag-aasawahin. Wika sa verse 33. Subalit ang mga karapat-dapat makabahagi sa kapanahonang iyon at sa muling pagkabuhay ay hindi mag-aasawa at pag-aasawahin. Kaya't sa tanong ng mga Saduseo kung sino ang magiging asawa ng balo sa muling pagkabuhay, ang sagot ay wala. Sa kasalukuyang buhay, ang pangunahing pinagkakaabalahanan ng mga tao ay ang pag-aasawa at pagtatatag ng pamilya. Karamihan ng kinikita ng tao'y nauuwi sa gastusin ng pamilya. Pamilya ang karaniwang dahilan ng lahat ng ating pagsisikap. Bakit nagtitiis o natitiis ng ating mga OFWs ang hirap at maging ang panganib ng pagtatrabaho sa ibang bansa dahil sa pagmamahal sa kanilang pamilya? Sa kabilang buhay, wala ng pamilyang aalalahanin ang mga iniligtas sapagkat ang lahat ay nasa mayamang pagkalinga ng Diyos. Hindi na kailangang magpakarami ang tao na tulad ng iniutos ng Diyos kina Adan at Eva. Ibig sabihin, wala nang pangangailangan ang tao sa pag-aasawa. Sa kabilang buhay, ay makikilala pa rin ng mag-asawa ang isa't isa. Ngunit ang kanilang magiging kaugnayan ay hindi na bilang mag-asawa. Wala na yung kanilang exclusive relationship, kundi sila'y magkapatid. In fact, lahat ay magtuturingan bilang magkakapatid sapagkat lahat ay mga anak ng Diyos. Wika sa Pahayag 21:7. Ang nagtatagumpay ay magmamana ng mga ito, at ako ang magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. At sa ikalawang bahagi ng verse 36 ng ating aralin, sila ay mga anak na ng Diyos at mga bunga ng muling pagkabuhay. Ikalawa, sa muling pagkabuhay ay hindi na mamamatay ang tao. Ganito ang wika sa verse 36. Hindi na sila mamamatay sapagkat para na silang mga anghel. Sa muling pagkabuhay, papasok ang mga iniligtas sa langit na tahanan ng mga anghel na walang kamatayan at walang ibang ginagawa kundi paglingkuran ang Diyos. Ang mga anghel, ang likas na mamamayan ng langit. Ayon sa Bible scholar na si Matthew Henry, dahil sa grasya ng Diyos na bunga ng pananampalataya kay Kristo, ang mga tao'y gagawing naturalized citizens ng langit na magkakaroon ng kalagayan, karapatan at kapangyarihan na tulad ng mga anghel na natural-born citizens ng langit. Katulad ito ng isang Pilipino na likas na mamamayan o natural-born citizen ng Pilipinas na magiging isang naturalized American citizen matapos dumaan sa mga proseso ng naturalization. Ang mga tao'y magiging bagong nilikha na karapat-dapat pumasok sa langit matapos dumaan sa mahabang proseso ng justification, sanctification, at glorification, kung saan ganap na napapalitan ang pagkatao ng isang tao. Wika sa 2 Korinto 5:17. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilikha. Ang mga lumang bagay ay lumipas, masdan ninyo, ang lahat ay naging bago. Sa muling pagkabuhay, ang katawang lupa na dating may kamatayan ay mabibihisan ng walang kamatayan upang muling sumanib sa kaluluwang walang kamatayan. Ganito ang wika sa 1 Korinto 15:53 at 54. Sapagkat ang may pagkabulok ay kailangang magbihis ng walang pagkabulok,
at itong may kamatayan ay magbihis ng kawalang kamatayan. Ngunit kapag itong may pagkabulok ay mabihisa ng walang pagkabulok, at itong may kamatayan ay mabihisa ng kawalang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon na ng tagumpay. Nasaan na, kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan na, kamatayan, ang iyong kamandag? Ikatlo, isang katiyakan ng muling pagkabuhay ng mga patay, sapagkat ang bumubuhay sa mga patay ay ang Diyos ng mga buhay. Wika sa verse 37 ng ating aralin. Ang muling pagkabuhay ng mga patay ay pinatunayan mismo ni Moises sa kwento tungkol sa nagliliyab na mababang puno, nang tawagin niya ang Panginoon na Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Siya ay Diyos, hindi ng mga patay, kundi ng mga buhay, sapagkat nabubuhay ang lahat sa Kanya. Pinaniniwalaan ng mga Hudyo ng haligi ng kanilang pananampalataya na sina Abraham, Isaac at Jacob ay mga buhay dahil sa pagkalinga ng Diyos na buhay. Tayo namang tagasunod ni Kristo, matatag ang ating pag-asa na tayo'y muling bubuhayin matapos tayong mamatay, kung paanong si Kristo'y muling binuhay mula sa kamatayan. Wika sa Roma 6:5, sapagkat kung nakiisa tayo kay Kristo sa kamatayan tulad ng sa Kanya, tiyak na tayo ay makakasama niya sa muling pagkabuhay na tulad ng sa Kanya. Pinanghahawakan natin ng buong katiyakan ang sinabi ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit na siya ay mamatay." Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming pong salamat sa katiyakan ng muling pagkabuhay sa lahat ng tumanggap sa iyong anak na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil dito, ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa amin, sapagkat pagkatapos ng kamatayan ay ang buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.